po ang resurrection ng Panginoon, after the third day, wala po tayong kaligtasan. Wala pong tinatawag na gospel. Sabi nga po in 1 Peter chapter 1 verse 3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Kaya nga po tayo bilang mananampalataya, yan po ang kapag-asahan natin lahat. Kaya nga sa mga pamilya natin, sa mga kapatiran natin na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, may pag-asa pa. May pag-asa pa. Dahil tayo bilang mga Bible Baptist, hindi lang sa araw na ito natin sinaselebrate na ang Diyos natin pinaglilingkuran ay buhay. Again, dapat araw-araw sa ating buhay, sa ating puso, nakikita ang buhay si Kristo. His resurrection is not in vain. Dahil ang Diyos ko po ay buhay, it is a satisfaction for me. Bakit? At no, sa inyo din po lahat, sapagkat without Christ, I am nothing. Without the living and true God na aking pinaglilingkuran, wala akong kwenta sa inyong harapan ko sa bawat isa sa inyo. But because the Lord that I'm serving is alive, so dapat makita din po sa atin ito. Because Apostle Paul says, if the resurrection is vain, then all that we do is useless, meaningless, or vain. It should reflect like this po, to work abundantly. Kaya nga sabi niya in verse 58, di ba? Abounding in the work of the Lord. Kasi buhay yung Kristo natin yung paglilingkuran. Kaya nga di ba ang requirement, sabi niya Apostle Paul in Romans chapter 12 verse 1, a living sacrifice, buhay na patotoo, buhay na tayo nagsasakripisyo sa Panginoon. Kaya nga nakakalungkot kung naglilingkod tayo na para tayo mga patay. Again, buhay po ang Diyos natin pinaglilingkuran. Amen.